At ako pa ngayon ang hindi makaunawa? Hindi mo man nakikita? Tadhana na mismong nagtakda at maliwanag pa sa sikat ng araw. Hawak mo na sa iyong mga kamay ang pagkakataong ating inaasam. Kaya, isang kahangalan ng iyong pagiging bayani. Mr. Romantiko. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat po yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romantiko. Aba, ang ganda ng cellphone mo ah. Magkano bili mo? Hindi sa akin ito. Naiwan ng isa kong pasahero. Ganun ba? Patingin nga, Samuel. Mukhang bago pa. Tingin ko latest model ito. More or less nasa 40 mil ang presyo nito. Akin na lang. Hindi pwede. Wah, di pa naman nag-iinit sa kamay ko. Kinuha mo na agad. Akala ko ba hindi ka mahilig sa mamahaling cellphone? Hindi ko gagamitin ito dahil isosoli ko sa may-ari. Katatawag nga lang niya kanina eh. Ano ka ba naman, Samuel? Huwag kang tanga. Kung ayaw mong gamitin, edi ibenta mo. Mabilis yan sa 20 mil. Sabi ko naman sa'yo, may usapan na kami ng may-ari. Hinihintay ko talagang tawagan niya ako para maisoli ko. At isa pa, ayokong pag-interesa ng bagay na hindi naman sa akin. Naku, masyado ka namang mabait. Dapat na maging practical ka. Nung isang buwan lang, laptop yung sinoli mo doon sa isang pasahero. Tapos tinanggihan mo pa yung pabuyang binibigay niya. Estudyante lang kasi may-ari ng laptop. At yung pabuyang ibinibigay niya, allowance pa niya. Kaya hindi ko kinuha. Pero yung may-ari niyang cellphone na yan, sigurado mayaman yun. Kaya dapat lang na magbigay siya ng pabuya. Alam mo, Loretta, hindi mapapantayan ng anumang halagang kasiyang dulot ng pagmamagandang loob. At kontento na ako ron. Ay, naku, ewan ko ba sa'yo, Samuel. Kapag hindi mo binago yung pananaw mo sa buhay, ay di ka aasenso. Habang buhay ka nang magiging taxi driver. Mukhang wala ka sa kondisyon, Ate Loretta. Ay, kasi nabubuisit ako doon sa bayaw mo, tanga. Bakit? Ano bang problema? Umiral na naman kasi pagiging dakilang tanga. Ay, biruin mo ba naman may napulot siyang mamahaling cellphone doon sa minamaneho niyang taxi? Pagtapos gusto niya isoli doon sa may-ari. Anong masama ron? Magpasalamat ka pa nga dahil meron kang mabait na asawa. Ay, naku, Marlon. Hindi mabait ang kailangan ko, ha? Kundi isang praktikal at madiskarting asawa. Oh, eto ang huli kong sweldo. Huling sweldo? Bakit? Kasama ako sa mga natanggal na empleyadong babawas kasi ng tauhan yung kumpanya namin. Paano yan? Anong gagawin natin, Jaime? Huwag kang mag-alala. Marami pa akong mapapasukan. Aray. Bakit? Masakit na naman tiyan ko eh. Huwag mo sabihin magsusuka ka na naman. Hindi, sakit talaga. At nasusuka nga ako eh. Ay, naku, Diyos ka. Lakas na yan, Jaime. Daig mo pa, naglilihi eh. Jaime, hindi na maganda yan. Kailangan magpatingin ka na sa doktor. Gastos lang yun, Sonia. Walang ano man ito. Pero huwag mong baliwalain yan. Paano kung may malala ka na palang sakit? Mas malaking gastos yun, Jaime, kung pababayaan mo. Sabi ko naman sa'yo, okay lang ako. Huwag kang mag-isip ng... Hindi na talaga maganda yan. Kaya sasamahan kita sa doktor ngayon din. Meron kang gallstone. Yun ang nakita sa ultrasound. Gallstone? Ano ba yun, Doc? Sa Tagalog,
bato sa abdo. Meron Bato. ho palang ganun. Ang alam ko kasi, Doc, bato sa bato, yung kidney stone. Oo nga yun, Doc. At isa pa, hindi naman ako mahilig sa maalat. Paano ako nagkaroon ng bato sa abdo? Kapag mahilig ka sa maalat na pagkain, malamang na magkaroon ka ng kidney stone. Pero iba ang gallstone dahil sobrang kolesterol ang sanhi niyan. Kaya naman pala eh. Mahilig ko talaga sa matataba at masisebong pagkain tong asawa ko, Doc. Ganun pala yun. Ibig mo bang sabihin, Doc, yung pagsakit ng sikmura ko at pagsusuka, sintomas yun ng gallstone? Malaki na kasing bato sa iyong abdo. Wala ka kasing mararamdaman habang maliit pa yan. Lumalabas lang ang sintomas kapag malala na o malaki na. Malala ng lagay ko. Ano ngayon ang dapat kong gawin? Kailangang maoperahan ka sa pamamagitan ng laparoscopy procedure. Oh, ayan ang school service mo, anak. Sige po, Papa. Alis na po ako. Bye-bye po. O sige, mag-iingat ka. Ako na magbubukas ng pinto. Bye, Papa. Love you. Love you too, anak. Be a good boy. Ah, nakaalis na ba si Tonton? Kadadaan lang ng school service niya. Oh, kumusta na pala yung lakad mo kahapon? Ha? Nagkita ba kayo ng may-ari ng cellphone? Oh, at nagbigay ng 3,000 pabuya. 3,000 lang? Kuripot naman. At nagreklamo ka pa. Dapat nga magpasalamat pa tayo eh. Aba, siya dapat magpasalamat. Ang mahal kaya ng cellphone na yon. Pangklase ka talaga, Loretta. Mukha kang pera. Ay, mas okay yon. Kaysa katulad mo, takot sa pera. Kaya mailap tayo sa grasya. Ano ngayon ang gagawin natin, Sonia? Malaking perang kakailanganin natin. Ibebenta ko na lang tong bahay natin. Paano mo ito ibebenta? Wala ka namang hawak na titulo ng lote. Rights lang ang pinangahawakan mo. At least, maibebenta ko pa rin ang rights nitong lote. Kasama na itong bahay. Ang liit nga nitong bahay natin. Malamang, parating ka lang ng bibili. Ay nako, Jaime, wala akong pakialam. Ang importante, maoperahan ka. May nakita na akong buyer. Kamag-anak ng isa kong kaibigan. Magkano mo naibenta? Oh, 100,000 piso. Ano? Ang mura naman. Kasi nga, rights lang ang hawak ko. Tapos, kapos na rin tayo sa panahon para makahanap ng ibang buyer. Wala ka bang kamag-anak na pwedeng bumili? Nasa probinsya lahat ang mga kamag-anak ko, Jaime. Wala din naman silang pera. Paano yan? Saan tayo titira kapag naibenta mo itong bahay natin? May nagrekomenda na rin sa akin ang ating malilipatan. Mura lang yung renta. 2,000 pesos per month. Pupuntahan ko na nga bukas eh. Samahan mo ako? Teka muna. Kailan ka babayaran ng bayar mo? Sabi next week na. At ang gusto niya, lumipat ka agad dito pagkatapos niya ako mabayaran. Kumusta ang pasada, Kuya Samuel? Ayos lang. Kahit papano nakakaraos naman. Ay ikaw, kumusta ng pag-aaral? Ayos lang, Kuya. 1 taon na lang yung bubunuin ko. Hindi ba mahirap maging working student? Mahirap talaga, pero kailangan eh. Pasensya ka na. Hindi kita matutulungan. Yung pagpapatira mo sa akin dito ng libre, malaking bagay na yun, Kuya. At huwag kang mag-alala dahil babawi ako sa'yo kapag nakagraduate na ako. Matumal ang araw na ito. Kanina pa ako pumapasada pero nakakadalawang pasahero pa lang ako. Bakit kaya traffic dito? Baka may aksidenteng nangyari sa banda ron.
dami taong nagkuhusyoso. Teka, magtatanong ako dito sa nagtitinda ng sigarilyo. Bubuksan ko itong bintana. Brad, ano nangyari? May aksidente ba? Bakit ang daming tao ron? Mayroon daw kasi nagkabanggaan, Brad, pero hindi ko pa alam. Pupunta ako doon para makiusyoso din. Ganun ba? Oo. Kaya pala traffic. Hindi pala ako makakalusot dito. Teka, maghahanap na lang ako ng ibang daraanan. Uwi muna ako. Patang, malapit na ako sa bahay, kaya doon na lang ako kakain. Tumatawag si Loretta. Hello? Hello! Samuel! Samuel! Oh, bakit mukhang tensyonado ka? May problema ba? Samuel! Bakit? Anong problema? Ang anak natin! Si Tonto! Oh, bakit? Anong nangyari kay Tonton? Loretta, ano ba? Magsalita ka. Anong nangyari sa anak natin? Pwede ba tigilan mo muna ang pagngalngal mo? Sabihin mo sa akin kung ano nangyari kay Tonton. Nasa ospital siya! Saan ospital? Hello? Lobat na nga pala ako kanina pa. Tapos sira pa ang charger ng itong taxi. Natapat pa sa oras ng emergency. Hindi bale. Malapit na ako sa bahay kaya uuwi na lang ako. Bayad na tayo ng 1 month advance at 1 month deposit. Kaya pwede na tayo lumipat anumang oras. Kailan tayo lilipat? Di ba, bukas na magbabayad ang iyong buyer? Oo, magkikita kami bukas sa opisina ni Tony Sanchez. Daw kami magbabayaran. Magkano ba talaga usapan niyo? 100,000. Pero siya na magbabayad kay attorney. At iba pang miscellaneous expenses. At kapag nakuha ko na yung pera, pupunta na tayo ng ospital para may schedule na operasyon mo. Agad-agad? Siyempre! As soon as possible ang sinabi ng doktor, hindi ba? Kaya hindi na natin kailangan pang pagtagalin yan. Hirap naman ito. Parang mababaliw na ako sa kaiisip. Ano nga ba talaga nangyari kay Tonton? Diyos ko, huwag po ninyong hayaang mapahamak ang anak ko. Hindi na ako makapaghihintay, kaya bibilisan ko pa. Malapit na ako sa bahay. Sandali na lang at naroon ako. Alam ko lang kung nasa ang ospital si Tonton. Sana doon na ako nagpunta. Loretta! Loretta, nasaan ka? Loretta! Samuel! Oh! Ano ba talaga nangyari sa anak natin? Si Tonto na aksidente. Anong aksidente? Nabangga yung jeep, yung school service nila. Ha? Saan banda? Sa pagitan daw ng Fairview at Litex. Ano? Doon mismo ako nanggaling kanina eh. Pero hindi ko alam na school service ni Tonton palang na-disgrasya. Sa ospital din na lang anak natin. Kanina ko pa nga siya gustong puntahan, kaso naputo yung pag-uusap natin. Inintay na lang kita. Kaya nga sabihin mo sa akin kung saan ospital. At pumunta tayo ron ngayon din. Samuel, anong sabi ng doktor? Kumusta na anak natin? Unstable ang kanyang kondisyon. Kailangan daw siyang maoperahan. Bakit kailangan na operahan? Ano ba talaga lagay niya? Nagkaroon daw ng internal bleeding sa kanyang atay. Oh, bakit naman ganun kalala? Mabilis daw ang takbo ng jeep na nakabangga ng school service. Dalawa nga sa classmate niyang namatay. Ay, ganun ba? Dapat sagutin ng may-ari ng service yung hospital bill ng mga nadisgrasya. Sana nga. Ang kaso pati yung driver na may-ari ng service, patay din. Paano yan? Sino magbabayad ng hospital bill natin? Ang dami ko nang nilapitan kamag-anak at kaibigan. Pero puro pangako lang ang naibigay nila. Ano kaya nagagawin ko? Saan kami ng Diyos ko hahagilapin ang pondong kailangan ko? Mahal na mahal kong nag-iisa kong anak.
hindi ko siya maaaring pabayaan. At teka, may pumarang pasahero. Sayang din ito. Saan po tayo, ma'am? Sa Commonwealth, tapat ng COA. Mama, sa palagay mo, gaano kaya katagal ang biyahe natin? Nasa Parañaque po tayo at malayo ang Commonwealth. Tapos traffic pa, kaya medyo matatagalan po tayo. Wala ho ba kayong alam na shortcut para makaiwas tayo sa traffic? Sige po, ma'am. Sisikapin ko pong mapadali ang ating biyahe. Dahil umiiwas din ako sa traffic. Oh, kumusta na si Tonton? Unstable pa rin. Hindi pa rin ba siya na-operahan? Nag-aagilap pa nga ng pera si Samuel. Paano kung wala sa mga gilap? Yun nga rin naalala ko. Hindi pa pwede yung ganun, ate. Dapat maopera na si Tonton. Tapos saka na lang natin problemahin yung hospital bill. Sana nga. Pero hindi pa kami pumipirma sa waiver. Ha? Anong waiver yun? Isang kasulatan na hindi kami maghahabol kapag hindi naging matagumpay yung operasyon. SOP na yun sa lahat ng ospital. Pero emergency case ito, ate. At habang tumatagal, lalong nagiging komplikado yung lagay ni Tonton. Yun na nga. Halos hindi na nga ako makakain at makatulog dahil dyan sa kaiisip ko sa bagay na yan. Teka muna, ate. Magkano ba talaga yung kailangan para maoperahan yung pamangkin ko? Asan ba yun? Sonia, kanina mo pa hinahalongkat ang shoulder bag mo. Ano ba hinahanap mo? Nawawala. Hindi ko na makita, Jaime. Ano ba nawawala? Yung perang pinagbentahan ko nitong bahay natin. Ano? Saan mo nilagay? Huwag mo sabihin sa akin na dukutan ka. Ay, Diyos ko. O nga pala, ngayon ko lang naalala. May dala nga pala akong clutch bag. Doon nakalagay yung pera. Nakatulog kasi ako kaya nabitiwan ko yung hawak kong clutch bag. Naiwan ko sa loob ng sinakyan kong taxi. O bakit hindi ka ba aware na may hawak ang clutch bag? At naroon yung pera mo? Nakalimutan ko nga eh. Alam mo naman meron akong memory gap. Hindi memory gap ang tawag dyan. Katangahan. Pwede ba wag mo na akong sisihin, Jaime? Dahil lalo lang ako natataranta. Kung bakit naman kasi hindi mo ako sinamahan? Masama nga ang pakiramdam ko kanina. Kung alam mo lang, 2 beses ako sinumpong. Gabi. Mas matindi na ang sakit ng sikmura ko. Hindi bale. Mukha namang mabait yung taxi driver at alam niya sa akin yun. Kaya isaw sa oli siguro niya sa akin yun. Ano ka ba? Makakalimutin ka talaga. Kaya ngayon dadating ang elf na inarkila natin, di ba? Ngayon tayo lilipat, di ba? Ipagpaliban muna natin, Jaime. Nagbabaka sakali kasi ako babalikan ako ng taxi driver. Hindi nga rin po pwede dahil bukas naman lilipat dito yung nakabili ng bahay natin. Oo nga pala, no? Ano ngayon ang gagawin natin, Jaime? Diyos ko naman. Paano natin mababawi yung nawala akong pera? Oh, kumusta? Ano nangyari sa lakad mo? Wala. Puro pangako. May mga nag-commit pero sa ibang araw na lang daw. Naku, hindi pwede yun. Ngayon natin kailangan ng pera. Di bale, may kaibigan akong dating vice mayor. Puntahan natin ngayon. Ang kalagayan ni Tonton yung unahin nyo. Kailangang maoperahan siya sa lalong madaling panahon. Sa kanya na lang problemahan yung pera. Sa bagay may katwiran ka. Kaya pipirma na kami ng waiver para maopera na si Tonton. May pupuntahan muna kami sa Gleta, Marlon. Pwedeng ikaw muna yung magbantay dito. Babalik din kami agad. Walang problema. Akong bahala dito. Day off ko naman ngayon. At wala rin akong pasok sa school. Sige, kumilos na kayo bago maging huli ang lahat.
clutch bag dito sa likuran ng driver's seat. Ah? Ano kaya naman ito? O di buksan mo. Malay natin, baka biyaya ang laman yan. Teka. Ano itong nakabalot sa sobre na may taling rubber band? Mukhang pera yan ah. Oo, pera nga. Ang daming pera nito. Ayos. Solve na ang problema natin. Teka, kilala ko may-ari nito eh. Ano? Kanina ko lang siya inihatid at alam ko kung saan siya nakatira. O paano ka naman nakakasiguro sa kanya nga yan? Ilan ba naging pasahero mo sa araw na ito? Siya lang ang naging pasahero ko dahil wala nga akong ibang ginawa ngayon kundi puntahan ng mga kaibigan at kamag-anak ko. Pero wala ka pa rin kasiguruhan sa kanya nga yan. Paano kung yung pasahero mo kahapon ang may-ari ng clutch bag na yan? Teka, may ID rin dito eh. At hindi ako maaaring magkamali dahil namumukhaan ko siya. Siya nga ito eh. Tapos, Barangay Holy Spirit sa Commonwealth ang address niya. At doon ko nga siya inhatid kanina. Kahit na. Kasalanan niya yan. Tatanga-tanga siya. Huwag mo na isoli. Sorry, Loretta. Hindi kaya ng konsensya ko. Kung talaga nakukonsensya ka, hindi mo pababayaan ang nag-iisa mong anak. Ginagawa kong lahat para sa aking anak. Alam ng Diyos kung gaano karubdob at kataimtim ang aking panalangin. Ito na nga yung kasagutan ng Diyos sa panalangin mo. O ano pa bang hinahanap mo? Alam ko sumasagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Pero hindi sa ganitong paraan. Hindi ko dapat angkinin ang hindi sa akin. Kaya mali ito, Loretta. Maling-mali. O anong tama? Ang hayaang mapahamak ang anak natin? Basta, kahit paano sabihin mo, isosoli ko ito. Sa ayaw at sa gusto mo. Di hamak na mas maganda at mas maayos ang inalisan natin kesa dito sa nilipatan natin. Ganito lang kasi ang kaya nating upahan sa ngayon eh. Yun nga masaklap eh. Di na nga tayo komportable dito sa ating pinuntahan tapos wala rin saysay ang halaga ng ating iniwan. Para lang tayo nasunugan. Huwag kang mawala ng pag-asa, Jaime. May awa din ang Diyos. Maibabalik din yung nawala sa atin. Likas na sa isang tao ang pagiging makasarili, Sonia. Kaya huwag ka nang umasa. Siguro sa mga sandaling ito, nagdidiwang na yung nakapulot ng pera mo. Sana pala binigay mo na lang sa akin. Dinala ko na lang sa kasino. Baka sakaling nadoble pa yung pera natin. Bakit, aray, Jaime! Sumumpong na naman ulit siya ko. Aray! Teka. Ano naman? Halika. Halika na, tayo na sa ospital. Huwag na. Wala naman tayo babayad eh. Kaya mo na lang ako mamatay. Ano ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sabi ko naman sa'yo, hayaan mo na lang ako. Para matapos ng paghihirap natin. At bakit, Jaime? Pag namatay ka ba, matatapos na ang problema? Mas malaki ang gasto sa pagpapalibing kaysa pagpapa-hospital. Huwag mo na ako ipalibing. Itapon mo na lang ako sa dagat kapag namatay ako. Ano ka Ganun na lang. Ba't tao to? Tama na nga yung kaartihan at kadrabahan mo. Halika na. Tayo na sa ospital. Bilisan mo dahil hindi pa ako handang mabiyuda. Bakit ganun? Walang tao. Tapos may padlock na itong gate. Ito nga ba yun? Hindi kaya naligaw lang ako. Pero hindi ako maaaring magkamali. Dito talaga yun. Ito mismong address na nakasulat dito sa kanyang ID. Ano kaya nangyari sa kanya? Saan ko ngayon siya haglapin? Dok, kumusta na ho si Jaime? Ano ho lagay niya? Good news. Successful ang kanyang operation at stable na ang condition. Talaga ho? Naku, Dok, marami ho salamat. Kailan ho siya ililipat ng private room? Baka mamaya lang. Sedated pa siya eh. Ay, paano? Maiwan muna kita. May pupuntahan pa akong ibang pasyente. Sige ho, Dok. Maraming salamat ho uli. You're welcome. Salamat sa Diyos. Ligtas na si Jaime. Pero
paano na aming hospital bill? Saan kami kukuha ng pambayad? Oh, naisoli mo na ba? Nagbigay ba ng pabuya? Wala na ron eh. Lumipat na raw sila. At ang sabi ng kapitbahay niya, naibenta na raw ang bahay na yun. O isa lang ibig sabihin nun. Talagang para sa atin ang perang napulot mo. May iba pang paraan para matuntun kung kinaroroonan niya. Ano ba talagang mahalaga sa'yo? Ang buhay ng anak mo o ang pagiging bayani mo? Ginawa ko nga ito para sa anak natin. Talaga? Para sa anak mo? Ay, naku Samuel, ang labo mo. Mas malabo ko pa sa lubluban ng kalabaw. Ginagawa ko lang ang alam kong tama. At balang araw, ipagmamalakay ko ng aking anak dahil nagkaroon siya ng isang matinong ama. Sira pala ulo mo eh. Paano kayo pagmamalaki ng anak mo? Kung nakabaon na siya sa hukay. Hindi mamamatay si Tonton. Mabubuhay siya. At sino ka para sabihin yan, ha? Kailan ka palaging Diyos para malaman ang mangyayari sa hinaharap? Tama ka. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap. At siya rin ang may hawak ng ating buhay. At naniniwala akong hindi niya pababayaan ang mga taong lumalakad sa tamang landas. Kumusta na si Tonton? Nakailang balik ng doktor, hinahanap kayo. Kailangan yung pumirma ng waiver para maoperahan na siya. Dapat kasi pumirma na kayo bago kayo umalis. Nasaan na ba yung doktor? Ewan ko, maglilibot lang daw siya dahil may iba pa siyang pasyente. Halika, Loretta. Hanapin natin si Doc. Ayun si Doc, papunta na siya rito. Salubungin na natin. Doc, kumusta na po? Doc, saan ba kayo nagpunta? Kanina ko pa kayo hinahanap. May pinuntahan lang po kami sandali. Doc, ano po lagay ng anak ko? Unstable pa rin ang kondisyon niya. Kaya pumirma na kayo sa waiver. Dahil kailangan na talaga siyang maoperahan. Sige po, Doc. Pipirma na po kami. Ano? Nakita mo ba? Marami ako nakitang ganyang pangalan, kuya. Pero wala eh. Mga kapangalan lang niya. Ilang beses ko rin hinanap pero hindi ko rin nakita eh. Baka hindi yun ang ginamit niyang pangalan sa Facebook. Posible yun, Kuya Samuel. Pero posible rin wala talaga siyang Facebook account. Siguro nga. Ano nga yung binabalak mo, kuya? Ano ba sa palagay mo dapat kong gawin? Bakit hindi mo subukan lumapit sa media? May kakilala akong taga DZRH. Gusto mo, samahan kita? Pwede rin, pero saka na lang yun. Susubukan kong bumalik sa dati niyang tirahan. Baka nakalipat na rin yung bagong may-ari ng bahay. Sa kanya ako magtatanong. Wala nang padlock itong gate. May tao na siguro. Teka, tatawag ako. Tao po! Tao po! Yun, may lumabas. Bakit po, sir? Ano pong kailangan ninyo? Kayo po bang may-ari ng bahay na ito? Ay, hindi po, sir. Katiwala lang po ako dito. Ganun po ba? Opo. Nasaan na ho may-ari? Hindi ko po siya nakikita pero kaibigan po siya ng uncle ko. Nasaan ang uncle mo? Nandun po sa probinsya. Hindi ko po alam kung kailan siya babalik. Ganun ba? Hindi bale. Mag-iiwan na lang ako sa'yo ng contact number ko. Kung sakaling dumating ang may-ari, pakisabi sa kanyang tawagan ako, ha? Hindi ko talaga mahagilap yung may-ari ng pera eh. Ang tigas kasi ng ulo mo. Ayaw mong maniwala para sa atin talaga yun. Naku, pagtatalunan na naman ba natin ang bagay na ito? Ano bang binabalak mo? Baka lumapit na ako sa media. Yun lang ang nakikita kong paraan. Hanggang ngayon ba naman, hindi ka pa rin kumbinsido? Hindi pa rin ba malinaw sa iyong lahat? Talaga bang bulag ka? O nagbubulag-bulagan ka lang? Ikaw ang bulag, Loretta. Dahil binubulag ng kasakiman ng iyong katinuan. Bakit, ha? Kasakiman ba para sa isang ina na isipin at isaalang-alang ang kapakanan ng anak niya? Mahirap bang intindihin yon, ha? Naiintindihan kita. Akong hindi mo maunawaan. At ako pa ngayon ang hindi makaunawa? Hindi mo ba nakikita? Tadhana na mismo ang nagtakda at maliwanag pa sa sikat ng araw. Hawak mo na sa iyong mga kamay ang pagkakataong ating inaasam.
Kaya isang kahangalan ang iyong pagiging bayani! Ano ba problema mo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Nagtatanong ka pa? Bakit hindi mo ba alam? Wala na tayong ibang magagawa kundi ipagpasa Diyos ang kapalaran ng ating anak. Kung tutuusin, hindi naman talaga si Tonton yung problema. Ikaw. Bakit ako? Ano ba mali sa akin? Ginagawa ko lang ang pinaniniwalaan kong tama. Yun na nga. Akala mo tama, pero mali. At anong mali ron? Kailan naging maling maging honest sa aking sarili at sa aking kapwa? Ang kulit mo. Paulit-ulit ka lang eh. Ikaw din naman, di ba? Paulit-ulit mong ipinagpipilitan ang iyong maling katwiran. Dahil sarado yung isip mo. Kaya hindi pumapasok sa kukote mo yung mga sinasabi ko. Ikaw nga rin ang makitid ang isip. Napakasimpleng bagay pero hindi mo maintindihan. Ayun na nga! Napakasimple talaga ng solusyon sa ating komplikadong sitwasyon. Hawak mo na sa mga kamay mo, pero gusto mo pang pakawalan. Ano ka ba? Wala ka bang common sense? Tama na. Tigilan natin to. Walang magandang patutunguhan ng pagtatalo natin dahil magkaibang ating pananaw. Oo na. Ikaw na ang bayani at dakilang uliran. Sana hindi mo pagsisiyan yung mga pagmamagaling mo. Alam mo ate, may katwiran si Kuya Samuel. Oo, sige. Ganyan nga, kampihan mo. Wala akong kinakampihan. Pero ganun din yung pananaw ko. Hindi natin dapat pag-interesan ang pag-aari ng iba. At kung nga ang kinini Kuya yung perang yun, edi para na rin siyang nagnakaw. Yung pera yung kusang napunta doon sa minamanehong taxi ni Samuel. Kaya paano mo nasabi pag nanakaw yon? Kahit pa anong sitwasyon, kapag kinuha mo isang bagay na alam mong hindi sa'yo, pag nanakaw yung tawag doon. Nako, nasasabi mo lang yan kasi binata ka pa. Pero oras na maging magulang ka at nalagay sa bingid ng kamatayan ng anak mo, ewan ko lang kung ganyan pa rin yung magiging katwiran mo. Bakit ate? Ano bang basihan mo ng tama at mali? Kapag pabor sa'yo yung pangyari, yun yung tama? At kapag hindi mo na gusto yung sitwasyon, mali na? Ganun ba yun? Ewan ko sa'yo. Magsama kayo ng bayaw mo kasi pareho kayong bulok. Bulok yung prinsipyo nyo. Dok, kumusta na pong anak ko? Successful ang kanyang operation, pero maselan pa rin ang kanyang kalagayan. Kaya tinututukan pa rin namin siya. Ibig po ninyong sabihin, walang kasiguruhang makaka-recover siya? Hindi kita mabibigyan ng garansya dahil marami pang posibleng mangyari. Nakikiusap po ako sa inyo. Gawin po ninyong lahat para makasurvive ang anak ko. Hindi mo na kailangan pang sabihin yan dahil yun naman talaga ang ginagawa namin. Pero gaya ng nasabi ko, walang katiyakang makaka-recover siya. Kaya manalangin na lang po kayo dahil sa kamay pa rin ng Diyos nakasalalay ang kanyang kaligtasan. 1 linggo na lang daw ang pinakamatagal na ilalagi mo rito. Pwede ka na ma-discharge. Paano mangyayari yun? Saan tayo kukuha ng ibabayad sa ating hospital bill? Bahala na. Basta ang importante, ligtas ka na. Di po pwedeng bahala na. Hanggat wala tayong pambayad, para akong nakabartulina rito. Dahil hindi ako makalalapas. Baka bukas sa makalawa, babalik ako sa dati nating bahay. Malay ba natin kung nagpunta roon yung driver na sinakyan kong taxi? Huwag ka nang umasa roon. Malabo na mangyari yun. Baka nga nagastos na yun ang sino mong swerteng Herodes na nakakuha doon sa pera mo. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa, Jaime. Malay mo, baka sakaling magmilagro ang Diyos. Tama ka, Sonia. Tanging milagro lang ang makasasalba sa atin dito sa hindi ka nais-nais na kalagayan. Nasa ICU pa rin ang pamangkin mo, Marlon. Kasalukuyang nakikipagbuno kay kamatayan. Mabait na bata si Tonton ate. Kaya alam kong hindi siya pababayaan ng Diyos. Sana nga. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ang kaisa-isa kong anak. Kapit lang ate. Huwag kang bibitiw. Dahil ang laban ni Tonton, laban nating lahat. Siyempre naman. Dahil para sa anak ko, talagang lalaban ako. Pero habang tatagal,
Para akong kandilang unti-unting nauubos at nauubusan ng lakas. Basta huwag kang susuko. May awa ang Diyos. Kaya mapagtatagumpayan natin ang pagsubok na to. Laro po tayo, Papa! O sige, anong laro bang gusto mo? Ulam po tayo! Kayo po ang taya! O sige anak, tumakbo ka at habulin kita. Sige po, Papa! Habulin niyo po ako! Bilisan mo, Tonto, nandyan ako. Aabutan kita. Tonton! Panaginip lang pala. Bakit, kuya? Nananaginip ka ba? Oo, isang masamang panaginip. Napanaginipan ko si Tonton. Wala yun. Huwag mong intindihin yun. Bilib din naman ako sa'yo. Ang himbing ng tulog mo kahit nakaupo. Hindi tayo pwedeng pumasok ng ICU kaya dito tayo sa upuan pwedeng matulog. Sige, matulog ka na uli. Babantayan na lang kita at baka bangungutin ka pa. Hindi. Dito ko na lang. Pupunta ako ng chapel. Hindi ako mapalagay kaya magdarasal ako. Ano kaya ang ibig sabihin ng panaginip na yun? Isa ba yung senyales na kukunin ni Lord ang aking anak? Diyos ko, huwag naman po sana. Narito na ako sa chapel. Hindi ko na matandaan kung kailan ako huling nagsimba. Malaki ng pagkukulang ko sa Diyos. Kaya hinayaan niya mangyaring trahedyang ito. Doon ako sa bandang unahan, doon ako magdarasal. Sana naman pakinggan ako ni Lord. Dahil ngayon lang ako uling mananalangin ng taimtim. Luluhod na ako. Diyos ko. Alam ko pong malaki ng pagkukulang ko. Kaya hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Ganun pa man, naniniwala ako sa iyong nag-uumapaw ni biyaya at pag-ibig na walang hanggan. Panginoon, nagsusumamo po ako sa inyo. Kayo na pong bahala sa aking anak. Naniniwala po akong kayo pa rin ang dakilang manggagamot. Kaya hinihiling ko pong pagalingin niyo siya at bigyan ng kalakasan. At huwag po ninyo akong hayaang madala sa tukso. Hindi ko po alam kung anong gagawin sa perang hawak ko. Kaya sana naman makita ko na kung sinong may-ari nun. Nang sa ganon, mapanatag na ako ng lubusan. Diyos ko, una po sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyo dahil sa kagalingang ibinigay mo sa aking asawa. Batid ko pong isa yung himalang nagmula sa inyo. At ginamit lang yung kasangkapan ng doktor na nag-opera sa kanya. Sa pagkakataong to, umihiling po ako na isa pang himala. Hindi ko alam kung saan kami kukuha ng ipambabayad dito sa ospital. Nananampalataya po ako sa inyo na muli kayong gagamit ang taong inyong magiging kasangkapan upang tugunin ang aking dalangin. Yes, Lord. I believe that you will make a way when there seems to be no way. Pinangyahawakan ko po ang inyong pangako na hindi niyo pababayaan ang mga anak niyong taimtim na dumadalangin at nananampalataya sa inyo. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat ako sa inyong magiging katugunan. In Jesus' name,
Pamilyar sa akin ang kanyang mukha. Nalapit ako sa kanya. Sonia Ordonez? Ha? Kayo po ba yan? Ako nga. Bakit mo... Teka. Lamang mukhang kita. Oo. Ikaw nga yun. Ikaw ang driver na sinakyan kong taxi. Opo, Aling Sonia. Ako nga pong driver ng sinakyan yung taxi. At nasa akin pong pera ninyo. Talaga? Talaga ho? Oh, Diyos ko, maraming salamat po. Nagpapasalamat din po ako sa Diyos dahil nakita ko rin kayo. Alam po ba ninyong binalikan ko po kayo doon sa inyong bahay pero wala na po kayo. Ibinenta ko na kasi yung rights ng loteng kinatatayuan ng aming bahay at yung perang naiwan ko sa minamaneho mong taxi. Ang napagbentahan ko noon. Huwag po kayong mag-alala dahil isosoli ko ng buong buo ang pera ninyo. Walang labis, walang kulang. Ano nga palang pangalan mo? Samuel po. Samuel, maraming salamat sa iyo, ha? Ikaw ang anghel na ipinadala sa akin ng Diyos dahil ikaw ang naging kasangkapan niya para dinggin ang aking dalangin. Pareho lang pong nasagot ang ating panalangin dahil nung isang araw ko pa kayo hinahanap. Siya nga po pala, ano po bang ginagawa niyo rito? May kamag-anak po ba kayong pasyente sa ospital na ito? Oo. Nakakonfine dito ang asawa ko. Naoperahan siya dahil meron siyang gallstone. At ang perang yun sana ang pambayad ko sa hospital bill. Ganun po ba? Oo. Ang problema po, hindi ko pa dala yung pera eh. Pero kukunin ko rin po ngayon sa bahay at bibigay ko sa inyo. Samuel, maraming salamat uli sa iyo. Diyos na ang bahalang magbigay ng gantimpala sa ginawa mong kabutihan. Teka muna, bakit narito ka rin? May kamag-anak ka rin bang pasyente rito? Opo, Alex Sonia. Na-aksidente pong anak ko at na-operahan din po siya. Kumusta naman siya? Unstable pa po ang lagay niya. Huwag ka mag-alala. Dahil tutulungan kitang manalangin upang mapabilis ang recovery niya. Masaya ka na ba dahil naisoli mo na sa may-ari yung pera? Oo naman. Tuwan-tuwa nga siya. Ay, dapat lang matuwa siya. Napakaswerte niya. Gumaling na nga yung asawa niya. Tapos, naibalik sa kanila yung nawawala niyang pera. Samantalang tayo, nga pa rin. Tapos wala pang kasiguruhan na makakasurvive yung anak natin. Oh, ayun na si Doc. Tanungin natin. Doc, kumusta na po? Ano pong update sa anak ko? Maganda ang kanyang prognosis. Meron ng konting improvement. At sana nga magtuloy-tuloy na. Dok, sana nga po. Labis po kami nag-aalala. Siya nga pala ha. Gusto ka makausap ng general manager ng hospital na ito. Bakit po, Doc? Siya na lang ang magsasabi sa'yo. Halika, sasamahan kita sa kanyang opisina. Sir, bakit po ninyo ko ipinatawag? Nakaabot kasi sa kaalaman ng management na ginawa mong pag-asauli ng pera sa asawa ng isa naming pasyente. Alam mo, isang magandang halimbawa ang iyong ipinakita kaya nagpa siyang pamunuan ng pagamutang ito na bigyan ka ng gantimpala. Ano pong gantimpala? Samuel, wala ka nang babayarang hospital bill. At lahat ng serbisyong kailangan ng iyong anak, ibibigay namin ng libre. Talaga po? Totoo po bang sinasabi niyo? Oo. At hindi lamang yun. Huwag naman sana mangyari pero kung sakaling ma-confine ka o ang isa man sa miyembro ng iyong pamilya, libre ang aming serbisyo. Salamat po, sir. Maraming salamat. Hindi pa rin ako makapaniwala. Maniwala ka, Loretta. Mabait ang Diyos. Sagana kanyang biyaya. At kung tutuusin, higit pa sa 100,000 pisong nakamtan nating pagpapala. Oo nga. Nahihiya tuloy ako. Okay lang yun. Ang importante, natuto tayo sa ating mga karanasan. Tama ka, Samuel. Malaki talaga ang aking natutuhan.
tunay nga palang may magandang bunga ang ating kabutihan. Welcome home, son. Narito na ulit tayo sa ating bahay. Opo, laro po ulit tayo ng habulan. Huwag ngayon, anak. Saka na lang. At baka mabinat ka. Kumain ka ng marami, ha? At magpalakas ka. At kapag malakas ka na, di pwede na tayong maglaro. Sige po, Papa. Magpapagaling po ako. Magpapalakas po ako para makapaglaro po ulit tayo. Kayo po, Mama. Sasali po ba kayo? Aba, syempre sasali ako, anak. Hindi ako po pwede na hindi sasali. Basta magpapakabait ka lang, anak, ha? Susundin mo si Papa at si Mama para gumaling ka kaagad. Siyempre naman po, Mama. Good boy po kasi ako. Samuel, wala ka bang natatandaan? Natatandaan ano? No, ang bilis mo namang makalimot. Birthday na kaya ni Tonton, 2 weeks from now. Bah, oo nga no. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang yung last birthday mo, anak. Tapos, magbe-birthday ka na naman. Talaga po? Malapit na ang birthday ko? Oo, anak. Ano bang gusto mong birthday gift? Drone po, Mama. Huh? Oh. Yung lumilipad. O sige, walang problema. Marami pong gusto ko. Yung iba't ibang klase. Naku, dami. Naku, pukang napasubo ako. Magkano ba ang presyo ng drone? Maraming klase yun, Kuya. It ranges from 1,000 to 30,000 or more. Naku, mahal pala. Meron namang mumurahin, kaya yun na lang yung bilhin mo. Gusto kong gawing special ang birthday ng anak ko eh. Kaya dapat, special din ang regalo ko sa kanya. Yun nga lang, hindi kalakihan ang budget ko. Sige, Kuya. Mag-aambag ako. Yun na yung birthday gift ko sa mabait kong pamangkin. Oh, anak-anak. O, blow yung candle. Sige anak, ilakas mo pa. May natitira pang kandila, oh. Oh, ayan. Yay! Very good, Tonton! Tao po! Teka. Tao po! Sandali, may tao yata titignan ko. Uy, kayo pala. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin. Ali kayo rito sa loob. Pakitulak na lang ang gate. Ayan. Aba, ang laki ng mga regalo niya. Ilalapag ko na rito sa sahig, ha? Tonton! Happy birthday! Thank you po! O sige na, Tonton. Buksan mo na para makita mo ang special gift namin sa'yo. Ano kaya yan? Wow! Ang gandang drone! Sige, Tonton. Buksan mo na yung kahon. Teka muna, paano nyo lalamang gustong-gusto ni Tonto ng drone? At sino po nagsabi sa inyo na birthday niya? Hindi ba kinausap namin siya sa ospital bago siya ma-discharge? Nabanggit niya sa amin na gusto niya magkaroon ng drone. At may record si Tonton sa ospital. Kaya doon namin nalamang birthday niya ngayon. Naku po, maraming salamat po sa inyo. Pinasayan yung anak ko sa kanyang birthday. Maliit na bagay lang yan kumpara sa ginawa mong kabutihan. At sana tularan ka rin ng kahit sino, hindi man taxi driver, na tapat at may mabuting puso. Para sa akin, isang tunay na bayani ang mga katulad mo. Wala na akong mahihiling pa, Loretta. Sobra-sobra ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ganon din ako, Samuel. Kaya, patawarin mo ako kung sinimbatan kita noon. Kalimutan mo na yon, tapos na yon. Diba, sabi ko naman sa'yo, may dahilan ang bawat kaganapan sa ating kapaligiran. Maganda man ito o hindi. Kaya kahit anong mangyari, hindi tayo dapat magsawa na gumawa ng mabuti. Oo nga. At
Pinagmamalaki kita. Salamat sa Diyos dahil nagkaroon ako ng isang asawa na katulad mo. Loretta. Kaya naman buong kagalakan kong haharapin